Hello everyone, welcome to another video and welcome to another tutorial video. Tada! For today's video ay papakita ko sa inyo guys kung paano ba tayo makapag-renew ng ating PRC ID for licensed professional teachers sa online. So let's go! So first thing to do, of course, you need to go to your Lyris account and sign in. Or log in pala kasi naka-sign in ka na before. So dapat kailangan alam mo yung email mo and yung password mo para mapasok mo ang iyong profile sa Lyris account. And then kapag ka nandyan na kayo sa naka-login na kayo, hanapin nyo lang ang option na create transaction or select transaction pala. When you are there sa select transaction page and na-click nyo na, pag may nakita kayo diyang renewal, authentication, syempre click mo po yung renewal. And once na na-click nyo na yan, dyan na kayo mag-fill up, hanapin ninyo um, yung kukunin, syempre renewal, tapos mag-select kayo ng date, kung kailan, but first before the date, kailangan pala i-input ninyo kung saan nyo gustong kunin ang inyong PRC ID na branch. Okay? So, magbibigay lang sila ng date kung kailan yung magiging schedule mo, kung kailan ka pupunta sa PRC to get your ID or license. And then, pwede din siyang ma-reschedule, guys. After that, syempre, ayan, may transaction ka na. Makikita mo naman sa screen, merong naka-red dyan or naka-pending status na transaction. Ang gagawin natin ay babayaran natin yan. Through GCash, meron ding 7-Eleven and other payment methods na gusto ninyong gamitin for your payments sa ating renewal. Ayan, since nakapagbayad na tayo, 488 lahat, kasama na yan yung convenience fee. Ang gagawin natin ay screenshot natin ang proof na nakabayad tayo, which is makikita lang din doon sa existing transaction at kailangan na nakalabas na doon sa status ng transaction natin na pay. Paid? Ano ba? Ayun. Oh my God, nalito pa siya. So, basta naka-green na yun, okay na yun. Kukunin nyo yung file doon, ito, yung resibo, tsaka i-print ninyo. And dalhin nyo na lang doon sa kukunan ninyo ng branch ng inyong ID. Of course, re-remind ko lang din kayo na kailangan nyo ng 2 by 2 picture. 2 by 2 ba? I'm not really sure if it's 2 by 2, pero feeling ko passport ID pala guys. Sorry, sorry. Passport ID siya na may name tag. Pwede kayong magdala ng inyong passport ID with name tag. Magpa-picture na lang kayo before kayo pumunta doon. But make sure na smooth yung kalalabasan niya kasi hindi tatanggapin sa system kung hindi siya smooth. Kung gusto nyo naman, pwedeng-pwede din kayong mapapicture doon sa PRC kasi kadalasan naman meron ding mga nagpipicture or nag-ID doon. Isang piraso lang naman ang kailangan. And of course, pwede kayong malate ng punta to get your ID but never kayong mag-advance kasi hindi kayo i-cater. Never kayo mag-advance. Kunyari, schedule nyo is September 30 and then pumunta kayo doon ng September 25, hindi po kayo i-cater. And yun nga pala, kapag ka first time mo lang nag-renew, hindi na kailangan ng CPD units. Pero daw kapag ka second time or third time ka nang nag-renew, kailangan ng CPD units. Pero yeah, wala akong pinakitang CPD units. Ewan ko na lang next after 3 years. Ayan, see you after 3 years kung ano naman yung ganap natin. Kung may iba pa kayong katanungan, just let me know sa comment section, guys. Thank you so much for watching this video. And of course, don't forget to subscribe so that you will be notified as well when I upload future videos. Thank you guys so much. God bless you. Keep safe.